Sabay-sabay po natin balikan kung gaano kabuti at mapagmahal ang Diyos sa atin. Natin po sabay-sabay na ipalakpak ang ating kamay para sa Diyos sa buwan. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng
Lord. Thank you, Jesus. Ayan, bago po tayo muling umawit ng ating pagsamba sa Panginoon, alam niyo po ba na yung next na kanta na to, meron lang siyang maikling lyrics. Pero kapag binanggit po natin itong lahat, meron siyang magandang kahulugan. And right now, church, gusto ko po na alalahanin natin na kung ano yung mga pinagdaanan natin, nandun yung Diyos lagi sa atin. Amen? And right now, gusto ng Lord na i-acknowledge natin yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ngayon naman yung time natin na magbigay kay Lord kung ano yung nararapat sa Kanya. So let's open our hearts right now, church. Ari po natin itaas ang ating mga kamay. Pwede po tayong umiyak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nandito kami, Panginoon. Lubos ka namin pinupuri, Lord, ng aming buong puso, buong buhay, Panginoon. At tanggapin mo, Lord, ang alay namin sa iyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang nais ko'y makilala ka ng lubusan, O Diyos. Ang nais ko'y maranasan kong
natin awitan ng Diyos ng pagsamba sa umaga na ito. Dakilang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay para sa Diyos? Hallelujah. Walang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, Panginoon. Hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, tanging pangalan. Jesus, tanging pangalan. Jesus, makapangyarihan. Jesus, di nagkukulang, kapag kailan Ama. Come on, let's all sing. Dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, kapayapan. Jesus, kapayapan. Jesus, kaginawaan. Jesus, kagalingan.
Sabay nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pagmamahal, sa bogas mong pagmamahal sa bawat isa sa atin, O God. Tunay nga, Lord, Ikaw yung Diyos na simula pa, Panginoon. Una mo na kaming minahal, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Kung hindi dahil dyan sa pagmamahal na yan, Lord, wala kami ngayon dito. Tunay nga, O Lord, tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang dakila, Ikaw ang banal, Ikaw ang makapangyarihan, Panginoon. At bawat isa sa amin dito, Panginoon, ay may halaga sa iyo, Panginoon. Sapagkat pinili mo kami, Panginoon. Pinili mo kami para maging alagad mo, para maging anak mo, Panginoon. At ngayon, Lord, wala kaming magagawa, kundi buong pusong pasasalamat ang igagawad namin sa dakila mong pangalan. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat at thank you. Ngayong araw na to, tayo po ay nagsisimula sa bago nating series na refueling our fireplace, ano? At bilang review nung unang linggo ay itinuro sa atin ni Pastor June yung topic number 1, the flame within. Yung kung saan ito yung gift from God na yung ating anointing ay kailangan everyday, araw-araw ay ma-renewed. It is a gift from the Holy Spirit for edification of the believers and church. The flame within us is very powerful. It is purposeful and precious and must be nurtured, cultivated, and fanned. At nung nakaraang linggo, itinuro naman sa atin ni Pastor Dong yung clearing the ashes. Now, we should build our new altar by our old ashes. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na magkaroon ng maluwag, na malinis na space para yung kanyang apoy, yung kanyang liwanag ay kanyang maibuhos. At ngayon, ating aaralin sa pangatlong linggo, feeding the flame. Yung ating theme, hindi ko makita. Ayan. Sabi nung ating theme, we should stay spiritually alive and on fire by nurturing the Word of God in our hearts. Yung salita ng Diyos kailangan ay manatili, kailangan buhay siya sa ating mga puso. At ito ay para yung presensya ng Panginoong Diyos, kahit anong sitwasyon meron tayo. In times of weariness and opposition, yung mga panahon na ikaw ay pagod na, ikaw ay pagal na, at hindi mo malaman yung mga kalaban mo kung saan nanggagaling. So we need to be nurtured by the fire of God. Ngayon, ang tanong ito, so tayo ay hindi naririto para umupo lamang, para makinig lamang, kundi may purpose ang Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Naramdaman nyo na ba, naramdaman mo na ba, kapatid, na minsan ikaw ay sumuko, minsan ikaw ay umayaw, ayaw mo na. Minsan para bang nanghina ka, bumigay ka, nanlupaypay ka sa tawag ng Diyos. Alam mo may sinasabi ang Lord sa'yo, pero nagre-resist ka. Sasabihin mo, madami akong problema ngayon, Lord hindi ko pa kaya. No? So nandun yung panlulo mo, parang ayaw mo na, pero alam mo, kumakalabit sa'yo ang Panginoong Diyos. Sa ating teksto na babasahin ngayong umaga,
Jeremiah 20 verse 9 ng NIV. Ang sabi doon, "But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot." Sabi sa Tagalog, "Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa." Nararamdaman niyo yung feeling ni Jeremiah na dahil sa mga nangyari sa kanya, nandun yung pain. Si Jeremiah ay may malambot na puso, may malambot na kalooban, at labis siyang nagmahal sa kanyang mga kababayan. Hindi niya ibig magpahayag ng katulan sa kanilang bansa, bagamat kinakailangan. Marami siyang hirap na tiniis, at kasama dun sa hirap na yon yung hinamak siya, inalipusta siya, andun yung dahil sa pagbibigay niya ng salita ng Diyos, siya ay pinabugbog, kinadena, hanggang siya ay mabilanggo. Sabi niya doon, dahil siya ay tinawag na maging propeta ng Diyos, kailangang pagdaanan niya. Pero sabi niya, ang salita ni Yahweh ay parang apoy sa kanyang puso. Hindi niya ito masugpo. Alam niyo yon? Yung word of God na nandun sa heart mo, hindi mo siya kayang i-sustain. Para siyang sumasabog. No, pilit niyang nilalabanan. Ngunit sa huli, he finally surrendered his will to God. Now, let us explore what it means to feed the flame. Sisilaban mo yung apoy. Ika nga, yung salita ng Diyos sa ating puso para ito ay hindi mawala, para tayo ay hindi ma-burn out. So we have 4 points today. So, number 1 point, sabi doon, the flame begins with the word of God. No, si Jeremiah ay hindi nagiinit dahil sa emosyon o dahil siya ay isang propeta na tinawag ng Diyos. Siyempre, kinikilala siya. Ang salita ng Diyos ang nagpapainit o nagpapadinga sa kanyang kaluluwa. Sabi ng Hebrews 4 verse 12 sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay buhay. It is living and active at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibutura ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya nga when you hear the word of God, tatagos siya. Sasabihin mo, bakit parang alam na alam ni pastor yung nangyayari sa akin? Bakit parang niya akong pinatatamaan? No, it's not. It's the word of God. Dahil sabi dito, tumatagos siya sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya nga, kung tayo ay may hindi magandang motibo o masamang plano sa kapwa natin, o nag-iisip tayo, paano kaya ang maganda? Pero hindi natin alam kung siya nga ay talagang maganda. We should better consult the Word of God. Sabi doon, God's Word isn't just information. Hindi lang ito nagbibigay sa atin ng kaalaman, hindi lang ito nagbibigay sa atin ng paalala, it's ignition. Ibig sabihin, nagpapadingas siya. So,
sa ating application, we should spend time in the Word daily. Don't just read it. Let it read you. Ano ibig sabihin? Yung sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, nararamdaman ka ni Lord. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, alam niya kung ano yung sitwasyon mo, alam niya kung ano ang nangyayari ngayon sa'yo. Kaya di ba minsan sinasabi natin sa mga patotoo natin, answered prayer ako, kapatid. Kasi ito yung pinapanalangin ko eh. Pero ang galing ni Lord, nung binasa ko yung salita niya, boom, ando na kaagad yung sagot niya. Nagkaroon ka kaagad ng, oh Lord, ang galing mo, andyan ka, nararamdaman mo ko, buhay ka sa akin. No? Kaya mahalaga na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. So kung ikukumpara natin, 'di ba, sa isang gubat, no? Sindi ka ng isang palito ng posporo. Ano ang mangyayari? 'Di ba? Kakalat agad, ang bilis kumalat ng apoy. Sa isang palito lang 'yun ng posporo. The same thing with the Word of God. Sa salita ng Diyos, sa isang salita ng Diyos, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kaya niyang baguhin ang buhay natin. At yung pagbabago na yon, it will change forever. Amen? Kung titingnan natin, ngayon, sa nangyayari ngayon sa paligid natin sa ating bansa, marami tayong kinatatakutan. Di ba yung mga bali-balita ngayon? Nandyan yung mga earthquake, yung mga paglindol. Pwede mo bang sabihin na, halimbawa, nakatayo dito tayo sa building na ito, safe kaya ako rito? Wala kayang mga crack itong building? No? Nasa third floor? Wala kayang crack ito? Pag ikaw ay napunta dun sa ibang lugar, hala, magkakaroon ng mga earthquake drill. Bawat eskwelahan ngayon, kahit saan ngayon, usong-uso ang hard hat. Bawat isa required ang hard hat. Because we cannot tell kung ano ang mangyayari sa paligid natin. Yung mga konting ulan, pag umulan lang, baha na. Di ba? Konting ulan lang, wala nang pasok. Paano kung may negosyo ka? Tapos umaasa ka sa daily income. Hala, ano na ang mangyayari? Wala na akong kliyente. Kasi wala eh. Ang Maynila, ang NCR nag-declare ng lockdown. Lalo ngayon, may mga flu, influenza, usong-uso, no, ang mga sakit. So parang, hala, Lord, paano na yan? Ano na ang gagawin ko? Paano ang trabaho ko? Pero, ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Magko-quote lang po ako. Hindi ko na po nailagay. Sabi ng Psalm 57 verse 1, sabi niya, have mercy on me, O God. Have mercy on me. For you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Sabi ng Psalm 62 verse 1, my soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He is my fortress. I will never be shaken. Sabi ng Psalm 81 verse 7, in your distress, sabi ng Lord, in your distress, you called and I rescued you. Mangangamba ka pa ba pag nabasa mo itong salita ng Diyos? Pag nakita mo yung paligid mo, ganito ang sitwasyon. Pero pagbukas mo ng Bible mo,
nandun agad. Sabi ng Lord, you take refuge in me. No? Walang hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos. Sabi doon, God will never shaken, no disaster will shaken you because you put your trust in God alone. Lord, ikaw ang nakakaalam ko ang nangyayari sa paligid ko. Ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ko. Sinabi mo sa salita mo, and I will declare it. I will agree with your word. Sabi mo, tatawag ako sa iyo at i-rescue mo ako. Marami pang mga salita, marami pang mga pangako ang Panginoong Diyos na pag inisa-isa natin, pag binuksan natin ating mga Biblia, ano ba ang fear? It is the opposite of faith. Di ba? So, yung fear na meron tayo because sa nangyayari sa atin ngayon, saan tayo dapat tumawag? Sa Panginoon Diyos lang. Dahil nasa Kanya ang katugunan. Let's go to our point number 2. Sabi doon, the flame must be fed to stay alive. Sabi ng Leviticus 6:12 hanggang 13, sabi doon, even a fire from heaven can go out if it's not fed, no? So kumbaga yung apoy, no, from heaven, pag yan ay hindi mo sinustain, pwede yang mawala. Sabi ng Leviticus 6:12 hanggang 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. No, sabi sa Tagalog, ang apoy sa altar ay dapat manatiling nagniningas. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito pabayaang mamatay. So, hindi ito yung literal na may altar ka, kailangan may apoy doon, non-stop yung kandila, no. No? Ito yung tinatawag na yung ikaw, yung altar mo, yung fireplace mo, kailangan hindi yan mawawala ng apoy. No? Maraming mga Kristiyano o naniniwala, maraming mga Kristiyano yung nawawala yung fire nila because they stop feeding it ng prayer, ng worship, fellowship, and obedience. Pag ikaw ay nanatili lang sa kinauupuan mo, naku, umuulan eh. Hindi na lang muna ako attend ng Bible study. Hindi na lang muna ako magsi-cell group. No? May problema kami. Hindi ko kayang humarap sa Panginoon. Dahil ito yung condition ko ngayon. Alam mo yun spiritually. Alam mo kung ano ang condition mo spiritually. At nawawala yung fire mo because tumitigil ka. Ayaw mo makipag-fellowship. Ayaw mo ring sumunod sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Sabi doon, si Jeremiah, okay. So, Jeremiah wanted to quit, di ba sabi niya? Gusto niya nang umalis, gusto niya nang tumiwalag, but the fire in his bones wouldn't let him. Sabi niya, yung apoy na nakakulong sa kanyang mga buto ay hindi niya kayang pigilan. Pag sinabi mong fire in the bones, ibig sabihin, nagdi-describe ito ng matinding desire mo, ng matinding desire ng puso mo that is consuming your time and your thought. Nagkakaroon ka ng intense feeling or passion dahil dyan sa desire na yan. Kaya sabi nga niya,
nakakulong ito sa kanyang mga buto na hindi niya kayang pigilan. The passion is there. The intense feeling is there. So kung halimbawa, ikaw yung tipong, yung fire mo, yung pagniningas mo, ay unti-unting nawawala, it's fading, checkin mo kung ano yung pinapakain mo o ano ba yung ginagawa mo sa ngayon. No? So, sabi dito, are you giving time to things that quench the spirit instead of fueling it? Sabihin natin halimbawa, nasisense mo, kailangan mong maglingkod sa church, you need to serve the church. You need to serve in the ministry. Merong panawagan halimbawa that you should give money. There is the conviction in you na may matinding pangangailangan pala. Ang iglesia, ang simbahan, o yung kapatid ko, kailangan kong magbigay ng pera. Or kailangan mong may matindi kang baguhin sa pag-uugali mo. Addiction? Bisyo ba yan? Maling pag-iisip ba yan? Overthinking ba yan? No? Pero sabi mo, Lord, ayoko. Huwag muna ngayon. You refuse yung tawag ng Panginoong Diyos kasi gusto mo mag-enjoy ka pa muna. Doon sa sarili mong goal, sa sarili mong comfort, nandun ka pa sa comfort zone mo eh. Ang hirap kayang lumabas sa comfort zone. Naranasan nyo na ba yon? Sino ba dito nakaranas lumabas sa comfort zone nila? It means total sacrifice. It means, pag narinig mo yung tawag ng Diyos, and somebody confirms it to you, eto na to. Kasi, hindi naman yun mangyayari kung hindi mo pinag-pray. Kung hindi yun ang desire ng puso mo. Hindi yun ibibigay. Pero kung yun yung matinding passion mo, yun yung matinding desire ng puso mo, na hindi mo alam bakit nandun siya. Hindi maalis-alis sa'yo. Kaya, kapatid, kung ngayon, matagal mo nang tinatanggihan yung mga invitation. Sister, brother, mag-ano ka na sa ministry, sumama ka na sa amin. No? Sayang yung talent mo, sayang yung skill mo, pero lahat yan ay para sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, checkin natin, ano ba yung nagpapahila sa atin? Ano ba yung fading, nagpapawala sa atin? Para sabihin natin na tayo ay lumalayo sa tawag ng Diyos. Kaya kailangan ito ay lagi nating panatiling nagniningas, no? At huwag nating pabayaang mamatay. For our number 3 point, sabi doon, the flame burns even in brokenness. Wow, ang gandang nito, no? Na kahit, alam mo yung broken ka, basag, wasak, lugmok, pero nagniningas yung apoy sa'yo. Sabi ni Jeremiah, yung pain niya, hindi nawala. Pero, nireveal nung pain na yon, yung power, no, na meron sa kanya, nung meron. So, sometimes we think, if we're on fire, life will be easy. Pagka tayo ay high, tayo ay talagang, alam mo yun, walang problema, naglilingkod ka sa Lord, parang akala mo ang dali-dali ng buhay.
Pero yung nangyari kay Jeremiah, iba. Siya ay patuloy na naghahayag ng salita ng Diyos. Pero grabe din yung opposition niya. Grabe yung mga battle na meron siya sa paligid niya. The fire of God is persistent even when we are not. Kaya yung apoy na binigay sa atin ng Lord, yung dingas na yon, yung ningning na yon, hindi yung mawawala. It is persistent. Sasabihin mo, dati nawala na to eh. Parang, nako, ito na naman. May sinasabi na naman ng Lord sa atin. Na kahit saan tayo dumako, saan tayo pumunta, magpaligoy-ligoy tayo ng direksyon. Magpaiba-iba tayo ng direksyon. Hahabulin tayo ng salita ng Diyos. Kasi may plano siya sa atin. So, wag mong hintayin na ikaw ay manghina, no? Bago mo maranasan, nagatungan mo yung nararamdaman mong dingas na yon. Feed it in your weakness and it will sustain you. Halimbawa, yung mga taong, alam niyo yun, yung mga depressed people, yung nakaranas ng depression. Sino na dito nakaranas ng depression? Wala. Ako lang. Meron pero ayaw magtaas ng kamay. Ano? So, depression for me, it's a mental health. Kasi nung na-depress ako, namatay naman yung father ko noon. At feeling ko talaga, ako na lang mag-isa sa mundo. So what I did, nagkulong ako sa kwarto for a week. Iyak lang ako ng iyak, hagulgol, naaawa ako sa sarili ko, nagsiself-pity ako. Para bang iniisip ko, pagpupunta ako kay ganito, may pamilya sila, magiging kabigatan ako. Pagpupunta ako sa ganito, wala, hindi rin ako pwede magtagal doon. So Lord, ano ang gagawin ko? And then, after a week, na ganun ako sa sarili ko, dahil ako ay anak ng Diyos, ako ay Kristiyano, biglang, boom, hindi inalaw ng Lord na mabuang ako. No? Hindi inalaw ng Lord na, kasi pag depressed ka, pwedeng hindi ka kumain eh. Hindi ka makakakain. Nandun ka lang, ayaw mong makakita, wala kang ligo, nandun ka lang. Hindi ko alam bakit gusto mong magkulong. No? So kung baga, ito yung nangyayari, pag ikaw ay wasak, ikaw ay basag, you're broken. Pero, dahil may purpose sa iyo ang Lord, hindi niya hahayaan na matili ka sa ganung kalagayan. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaan pag dumating sa inyo isang matinding problema, hindi, kaya ko to. Tatayo ako dito. Kasi ang sabi ng Lord, eto, Lord, quote mo yung sinabi ng Lord, sinabi mo, ito yung salita mo, panghahawakan ko ito. No? So sabi nung kasabihan, God doesn't light a fire in you for comfort. He lights it for purpose. No? Hindi kailanman para maging komportable ka lang, kaya eto ka, nagniningas ka, eto ka, talagang nag-iinit ka, dahil mahal mo ang Panginoon, mahal ka ng Diyos, kundi may purpose. Yung liwanag na yon, inilawang ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng panibagong buhay, dahil may purpose siya sa iyo. Not for you. Sabi nga natin kanina doon sa una nating sinabi, ano sinabi ni Pastor June nung unang linggo?
dahil kailangan nating yung church, no, it is for the edification of the believers in the church. Hindi na para sa'yo. Isipin mo yung mga kaluluwa na after mo na makakilala sa Panginoon, yung desire mo na makakilala rin yung mga kapatid mo, yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, para lahat sila madala mo sa Panginoon. That's our purpose. Ayan, nagulat ako doon. So, number 4 point, the flame is not meant to be contained. Hindi mo daw siya pwedeng sarilinin. Sabi ni Jeremiah, I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Yung salitang weariness, pag tinignan mo pala siya sa Greek, ibig sabihin, ano ka, yung para bang, yung problema mo, o yung edad mo, o yung itsura mo, ay hindi naman talaga iyon. Parang, ang tanda mo, parang, hello, ilang taong ka na? Pero bakit parang hindi ganun? No? Kasi ganun pala yung weariness. Matindi siya na nagpapa-down sa'yo. Pero dito, sabi ni Jeremiah, yung weary niya, hindi niya na kaya kasi nga yung apoy, no, yung init na naglalagablab sa kanya, hindi niya na kayang pigilan. Doon sa Emos Road, no, kung saan yung mga disipulo, yung mga disciples na naglalakad, sabi sa Luke 24:32, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Sabi doon, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. No, di ba? When someone is telling you yung salita ng Diyos, parang lagi mo sinasabi, oo, tama. Tama, pastor. Tama, pastora. Oo, brother. Ganyan nga. Ganyan nga yung nararamdaman ko. Totoo yan. Yan ang nangyari sa akin. At marami kang pwedeng ikwentong patotoo. As an application, sabi dito, don't hide your fire. Let it shine. Let it speak. Let it serve and share. Kung anong maningning o nagdidingas diyan sa kalooban mo, dahil anak ka ng Diyos, dahil kumikilos sa'yo ang salita ng Diyos, ang dami mong magagandang patotoo. Kaya God is giving us second chances para wag nating itago kung ano man meron binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Hayaan mo itong lumiwanag. Hayaan mo itong magsalita. Makapaglingkod ka sa Panginoon, makabahagi ka sa kanyang ministry. Kaya mga kapatid, na-check nyo na ba sa mga sarili natin? Sa mga sarili nyo, ano ang gagawin ko? Lord, matagal na itong nandito eh. Pero, huwag nyo nga isuppress. Ayan. At dito, malapit na po akong matapos. Conclusion. Sabi doon, is your fire burning? Has it grown cold? Are you feeding it or just fanning old ashes? Let God's word be rekindled in you today. So, ano bang meron sa iyo ngayon? Sa tingin mo ba ay ikaw ay mainit
o nanlalamig? Sinusustain mo ba ang salita ng Diyos o tulad nung tinuro ni Pastor Dong, you're just fanning old ashes? Di ba pag namamaypay ka, limbawa, katulad ng uling, pag habang pinapaypayan mo, unti-unti dumidingas. Pero, ando na yung mga negative. Yung mga negative na nangyari sa buhay natin, parang patuloy lang nating pinapaypayan. Patuloy lang nating binubuhay. At ang sabi dito, let God's word be rekindled in you today. So hayaan mo na ang salita ng Diyos ang siyang kumilos ngayong umagang ito sa iyo. Mga kapatid, I would like us to stand. How will you check your spiritual condition today? Masasabi mo ba na, Lord, burnout na ako sa mga nangyayari sa akin? Masasabi mo ba na, Lord, ang tagal ko na pong naglilingkod, pero may kulang eh. Parang yung mga kasalanan ko, Lord, paulit-ulit. Parang, Lord, yung ginagawa ko, hindi ko kayang humarap sa'yo. Hindi ko kayang humarap sa'yo. Kasi alam ko, ang laki ng problema ko. Alam ko, anak mo ko. Pero hindi yun eh, hindi nakikita sa akin. Alam kong mali. Patawarin mo ko, Lord. Kaya lang, pagod na ako. I am burned out. I am spiritually cold. At Lord, ayoko mangyari yun. Ayokong maranasan yun. Ayokong maiwan. Ayokong mawala sa pagmamahal mo. Kapatid ko, yun ang nangyayari sa iyo ngayon. Inaanyayahan kitang pumunta dito sa harap para may panalangin. Gustong-gusto mong maglingkod sa Lord. Gusto mo na tapusin yung lahat ng negative sa buhay mo, yung mga depression na meron ka, yung mga maling paniniwala. Magbalik loob tayo sa Diyos. Kaya nga, brothers and sisters, if you feel like the Lord is touching you, the Holy Spirit is convicting you, I invite you to come forward and we will pray for you. Our pastors will gonna pray for you. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. This is a holy place. This is a holy ground. I don't know what God is talking to you right now. But deep in our heart of hearts, God is there. God is saying something. Panginoon, ano man po yung purpose mo sa buhay ko, Lord, I want to discover it. I want to see it. Lord, yung dating apoy
yung paglilingkod ko sa'yo, yung pagmamahal ko sa'yo. Natakpan nyo ng mga problema. Natakpan nyo ng mga iba't ibang sitwasyon. Yung magulang ko, bigla na lang naghiwalay. Yung mga kamag-anak ko may sakit. Ako na lang, Lord, ang tatayo. Ako ang tumatayo para sa kanila. Paano, Lord? Paano ko gagawin? Mga basag na relasyon. How are you going to fill in the gap sa bawat relasyon na yan? Naghiwalay kayo mag-asawa, iniwan ka, iniwan mo mga anak mo, iniwan mo ang asawa mo, or iniwan ka ng asawa mo. Lord, kaya ko pa ba? Must I submit? Pero Lord, kung ano yung will mo, I surrender. Kasi alam ko, ang kalooban mo sa akin ay para mapabuti ako. Dahil may purpose ka para sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong mga alalahanin meron ang bawat isa sa atin ngayong umaga. Sa pagdalo nyo, sa pagpunta nyo ngayong umaga. Pero you're not here dahil gusto mo lang magsimba. You're not here dahil may bago kang damit. You're not here for anything, for nothing. But God compelled you. God compelled you kasi kailangan ng espiritu mo, kailangan ng kaluluwa mo. Hindi ka babalik at babalik sa salita ng Diyos kung nagkulang siya sa'yo. Pwedeng na short-sighted ka. Sa halip na pumunta ka, mas mahaba yung itinakda mong direksyon, yung gampanin mo, nag-shortcut ka. Kasi feeling mo, yun ang tama. Feeling mo, doon ka dinadala. Hallelujah. Thank you, Lord. The floor is still open for invitation. Or in your seats right now, just pray to God. Seek God. Itaas mo ang iyong mga kamay. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Because you have put God in a box. Nalimitahan mo yung kakayanan ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Sinabi ng awit kanina, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal nga tayo. Oh, Holy Spirit, move in this place. Let your fire fall down. Let your fire fall, oh Lord. And touch the hearts. Touch the hearts, oh God, ng mga anak mo, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, walang may tatago sa iyo. Walang maililihim sa iyo. Kahit sa kabila ng mga ngiti na yan, nandun, Lord, yung hinagpis. Nandun, Lord, yung sakit. Nandun, Lord, yung pagiging wasak, pagiging basag na aming buhay.
but you will use it, Lord, para makabalik kami sa iyo, Panginoon. Use us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung matagal namin itong ikinubli, matagal kami, Panginoon, nananahan sa ganitong sitwasyon. Let our spark shine, Lord. Pagdingasin mo kami. Pag-initin mo kami, Panginoon. Just like Jeremiah. Hindi niya makontain, hindi niya mapigilan yung init, yung apoy, na kahit sa buto niya sumisigaw. Dahil yon ang gusto ng Panginoon. At para sa ating lahat, ingatan natin na kung tayo man ay on fire, let us guard our hearts. Let us continue to feed it with the Word of God daily. And let us pray, Lord, pagdingasin mo nga po yung liwanag, yung init na meron sa amin para hindi ito mamatay. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, dakila at banal, sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na mapunta lamang sa isang tabi, O Lord God. Dahil kami ay tinawag mo, you set us apart with a purpose. At Lord, yung purpose na yan, Panginoon, ay makita namin ngayon, ma-discover namin ngayon. Dahil Lord, Ikaw, Panginoon, yung patuloy nakakatok sa mga puso namin. Ikaw, O Diyos, ang magdiningas, ang magdidingas nung apoy na nasa puso namin. Lord, salamat. Salamat dahil sa sobrang pagmamahal mo, Panginoon. Let us continue, Lord, na maramdaman namin, maranasan namin yung forgiveness mo, Panginoon. Every day of our lives, sabi mo, Lord, we have to renew our anointing for your glory. Hindi sapat, Panginoon, na yung nangyari kahapon, yung nangyari ngayon, mangyayari bukas. We will settle it in our hearts. But Lord, we must renew our anointing every day. It is the gift from the Holy Spirit. Holy Spirit, anoint us. Walk among us. Fill us with your presence. Move in our midst, Holy Spirit. Let your fire touch us. Let your fire move in us. Holy Spirit, let that fire burn in our hearts. For you are good. You are Holy Spirit. Ikaw yung nakakaalam ng puso namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, shalabasat na kaya na bayan. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos, salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo.
Salamat sa walang hanggang awa mo. By your grace, by your mercy, we are serving you every day of our life. Lord, huwag naming tingnan yung physical na kondisyon namin. Yung nangyayari sa paligid namin, O Lord God. But Lord, let your word indwell in us. Let your word, let the power of the name of Jesus change us. Change us. Change our mind. Change our attitude. Change our spirit. Only the name of Jesus can save us. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's continue to worship the Lord. Glory to you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Sharabasandra Ramakaya Rabasi. Oh, Sharabasandra Ramakaya. Oh, dakila't banal, sa'yo namin binibigay lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay buhay, ang iyong salita ay buhay, tumikilos, tumatagos sa aming mga buto, sa aming kasukasuan, Panginoon. Ang iyong salita nakakaalam ng laman na aming puso at isip ko, Lord. Wala kaming may tatago sa iyo, Panginoon. We are your vessel. We are the clay and you are our potter. Lord, thank you because of your love. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, O Lord. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo. Hallelujah. Lagi kang papupurihan. Oh, sweet Holy Spirit. Puso ko We love you. We love you. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, ang lahat, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon. Salamat, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano, muling umawit sa Panginoon. Dakilang Diyos, dakilang Lord. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo. Lagi kang
Tayo po'y manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, salamat po sa napakabuti po niyong pagkalinga po sa bawat isa sa amin. Lord, paulit-ulit man po namin sinasabi, paulit-ulit man kami, Lord, na nag-i-encourage, Lord, na sa bawat tinawag po ninyo at pinagkalooban niyo po ng regalo ng kaligtasan, Lord, loobin po ninyo na sa kanila pong pag-iisa, sa kanila pong pag-uwi, sa kanila pong pagbasa ng iyong salita, mangusap po kayo. Nang sa gayon, Panginoon, lumalim po yung conviction na sila man po ay may gampanin para ipakilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat napakarami pong mga tao ang dapat pong maligtas. Hindi lamang po yung mga leaders, hindi lamang po yung mga pastor na inatasan nyo, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap sa iyo at kinilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ay mayroon po kaming gampanin na ipakilala ka at makilala ka sa mas malalim na paraan at ipakilala ka sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo. Lord, patuloy po namin itong dalangin na nawa, Lord, ang bawat isa sa amin ay mag-engage at maintindihan at mayakap, Panginoon, ang Great Commission na hinabilin niyo po sa amin sa pag-akit niyo po doon sa kalangitan, Panginoon. Eh Lord, maraming salamat po. Salamat din, Lord, sa mga salita na napakinggan po namin ngayon through the life of Ma'am Eileen. Patuloy mo siyang kalingain, patuloy mo siyang pagpalain, at patuloy mo siyang kausapin, Panginoon. Ang sa gayon, Lord, yung mga bagay pa, Lord, na kailangan maayos din sa Kanya, ay magkaroon ito ng impact sa kanyang buhay. Nang sa gayon, Panginoon, mightily magamit mo po siya para po sa iyong kaluwalhatian. At anuman po yung long-standing prayer na mayroon siya in line with your will, Father, in Jesus' name, kami po lahat ay nakikiisa. Lord, ipagkaloob mo po ito sa kanya nang malubos ang kanyang kagalakan at higit sa lahat maluwalhati at mabigyan ka ng karangalan. Pagpalain mo siya, Panginoon, higit sa lahat ng maayos po na kalusugan. At higit sa lahat din, Lord, wisdom, Panginoon, sa pagpili ng mga ilalagay po niya sa kanyang katawan, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo siya, ingatan mo siya, at patuloy ka, Lord, magpakilala sa kanya. Enlighten mo po ang pagkakaunawa po niya sa iyong salita, and continue, Lord, to pour out your Spirit unto her, Panginoon, at mightily magamit mo siya, Lord, lalo na doon sa kanyang stage, Lord, sa kapwa po niya mga senior citizen, Lord, na kanya pong mission field, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, sa pagpapagamit niya sa iyo, at patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Kami din lahat, maging sa mga kabataan, mga young adult, Lord, na gumawa ng paraan para ipakita sa mga pastors ang kanilang pag-appreciate. Lord, bless them, Lord. Bless them, Lord, at huwag silang mapagod. Kilalanin yung mga pagpapagal na mga nauna sa kanila, at bilang respeto ay tingnan po nila ito hindi po yung kahinaan ng bawat pastor, kundi yung mga bagay na paggamit ng Diyos sa bawat pastor. At sa pamamagitan po nila bilang mga legasiya, Panginoon, ay sabi nga po ng aming pong mga nadadaluhang pagtitipon, 10 times, Lord, na anointing ang ipagkaloob mo po sa kanila as compare sa paggamit niyo po sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, marawak po ang maabot ng iyong salita, at kung hindi pa ako yung babalik at mauuna ang bawat isa sa amin, Panginoon, na bumalik sa iyo, Lord, itong mga maiiwan po namin, Panginoon, 10 times of the anointing and potential ang igawan mo po sa kanila to expand, to propagate, at para sa proliferation, Panginoon, at magpapalawak, Lord, ng mga maaabot po ng iyong salita na magbabago ng buhay ng maraming tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At kung luloobin niyo, Panginoon, sa biyaya po ninyo ay masaksihan namin kasama sila. Salamat, Panginoon. But then again, Lord, kami po ay magpapatuloy na magsunod sa iyo at equip po ang mga taong ito. I-motivate po ang mga tao na ito nang sa gayon, Panginoon. Katulad ng lagi naming panalangin, wala ho kaming unfinished business, Lord, na maiiwan dito sa lupa kung panahon na po na kami po ay babalik sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. At hayaan mo, Lord God, na sa buhay na ito na pinagkaloob niyo sa amin, ikaw po ay aming maparangalan sa pagdala po namin at pagdisipulo ng mga kaluluwa na nawawalay po sa iyong presensya.
Maraming salamat po at sa lahat po, Panginoon, na dumalo sa pagtitipong pong ito. Pagpalain mo po sila. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan, Lord. Abutin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. At sa pag-abot mo po ng kanilang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ang dalangin namin, Lord, huwag po nilang makalimutan na ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba at magdulot ito sa kanila upang sila po ay maglingkod sa iyo ng totohanan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at sa aming pong pansamantala pong paghiwa-hiwalay kung paano, Lord, na iningatan niyo kami makarating sa bulwagang ito. Patuloy, Lord, na ingatan mo kami makabalik sa aming pong mga kanya-kanyang tahanan, Panginoon. At patuloy ka po mangusap sa amin. And as we depart in this place, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na pagpisan at paggabay ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen and Amen. Ayan, bago po tayo mag-closing song, ayan yung ating mga children, may konting pahabol po sila sa ating mga magigiting na pastor. Ayan, may konting regalo po sila. Ayan.